Mga ka-tips, kumusta kayo? Marami sa atin ang nangangarap na doblehin ang ating kinikita pero madalas ay hindi natin alam kung saan ba talaga magsisimula na hindi nabubudol o nalulugi. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 legit at practical na aral na hango sa mga real-world wealth principles para maging solid ang inyong financial journey ngayong year 2026. Mula sa tamang pag-save hanggang sa pagpapalago ng puhunan, ibibigay ko sa inyo ang specific actionable guide na lapat sa buhay nating mga Pilipino. Kaya naman, siguraduhin na panoorin at tapusin ninyo ang buong video na ito dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para hindi masayang ang lahat ng inyong pinaghirapan. Huwag aalis dahil simula na ito ng inyong pag-asenso. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang invisible savings at ang disiplina sa pag-secure ng puhunan. Ang unang step para madoble ang pera mo ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi sa kung gaano kalaki ang natitira sa iyo bawat buwan. Marami sa ating mga ka-tips ang nahuhulog sa trap ng lifestyle inflation kung saan habang tumataas ang sahod, mas lalong dumarami ang binabayaran at pinibili. Dito papasok ang konsepto ng pay yourself first o ang pag-secure ng iyong seed money bago pa man mahawakan ng mga bayarin ang pera mo. Isipin mo na ang sarili mo ang pinakaimportanteng bill na dapat mong bayaran buwan-buwan. Kapag itinuring mong priority ang savings, hindi ka naaasa sa kung ano lang ang matitira pagkatapos ng gastos. Dahil bago pa man magsimula ang buwan, nakatabi na ang puhunan na gagamitin mo para mag-multiply ang wealth mo. Napaka-importante na magkaroon ka ng mindset na ang perang itinatabi mo ay hindi nawala o hindi mo na pwedeng gastusin, kundi ito ay mga sundalo na ipapadala mo sa giyera para mag-uwi ng mas marami pang pera sa hinaharap. Isang practical at very effective na paraan para magawa ito ay ang pag-apply ng 24-hour cooling rule sa lahat ng iyong online shopping at bigla ang gastos. Aminin natin, napakahirap umiwas sa mga budol deals at flash sales lalo na't nasa dulo lang ng mga daliri natin ang mga shopping apps. Ang rule na ito ay simple lang. Kapag may nakita kang item na gusto mong bilhin, ilagay mo lang muna sa cart pero huwag mo itong i-check out agad. Palipasin mo muna ang 24 hours bago ka mag-decide uli. Sa loob ng panahong ito, mawawala na ang adrenaline rush ng pagbili at marirealize mo kung kailangan mo ba talaga ito o bugso lang ng damdamin. Sa paraang ito, marirealize mo na marami sa mga wants mo ay panandali ang saya lang. At ang perang matitipid mo rito ay pwedeng-pwede mo nang ilagay sa iyong growth fund. Isipin mo, kung makakasave ka ng 500 pesos o 1,000 pesos bawat linggo mula sa mga hindi tinuloy na budol, malaking tulong na iyon para maabot ang goal mong madoble ang pera mo. Para maging automatic ang iyong pag-asenso, kailangan mong gamitin ang technology para sa iyong advantage sa pamamagitan ng automatic deductions. Karamihan sa mga banking apps ngayon ay may feature na scheduled transfer kung saan kusa nitong ililipat ang portion ng sahod mo papunta sa isang separate savings account. Ang strategy dito ay mag-open ng account na walang ATM card o mahirap i-access para hindi ka matuksong kumuha ng pera kapag may nakita kang sale. Isiset mo ang transfer tuwing araw ng sahod para bago mo pa makita ang balanse mo sa main account, nakasecure na ang 10% o 20% ng income mo. Kapag hindi mo nakikita ang pera, mas madali kang makakapag-adjust sa iyong budget dahil mapipilitan kang pagkasyahin kung ano ang natira. Ito ang pinaka-legit na paraan para makabuo ng disiplina nang hindi ka masyadong nahihirapan dahil ang system na mismo ang gumagawa ng trabaho para sa iyo. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang epekto ng ating pang-araw-araw na habits, gaya na lang ng pagpili sa pagitan ng pagbabaon ng pagkain laban sa pagpapadeliver. Isipin mo ang computation na ito. Ang isang order sa food delivery app ay karaniwang nagkakahalaga ng 200 to 300 pesos, kasama na ang delivery fee at tips. Samantalang kung magbabaon ka ng luto sa bahay, baka nasa 50 to 80 pesos lang ang gastos mo sa bawat meal. Kung gagawin mo ito araw-araw, makakasave ka ng mahigit 4,000 pesos sa loob ng isang buwan.
Sa loob ng isang taon, ang simpleng pagbabaon ay pwedeng magresulta sa savings na halos 50,000 piso. Ang perang ito ay hindi lang basta nakatabi, kundi ito na ang gagamitin mong puhunan sa mga investments na pag-uusapan natin sa mga susunod na aral. Ang pagtitipid sa maliliit na bagay ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging wise para sa mas malaking vision ng iyong kinabukasan. Bilang panghuling step sa aral na ito, simulan mo ang Micro Savings Challenge na lapat sa iyong kakayahan. Hindi mo kailangang magtabi ng malaking halaga agad kung nagsisimula ka pa lang. Ang mahalaga ay ang consistency. Subukan mong magtabi ng fixed amount gaya ng 50 pesos o 100 pesos bawat araw sa loob ng isang buwan. Kapag nakasanayan na ng utak mo na may itinatabi kang pera, mas madali na sa iyo na palakihin ang halagang ito sa susunod. Ang disiplinang mabubuo mo sa paghawak ng barya ay ang siya ring magiging pundasyon mo kapag humahawak ka na ng daan-daang libo o milyong piso. Tandaan mo ka-tips, ang pagdodoble ng pera ay nagsisimula sa tamang pag-handle sa bawat sentimong dumadaan sa kamay mo. Kapag na-master mo na itong invisible savings technique, ready ka na sa susunod na step kung saan ituturo natin kung saan mo dapat ilagay ang perang ito para kusa na itong kumita ng mas mabilis. Aral 2, High Yield Digital Stashing at ang pagpalago ng pera sa digital banks. Ang pangalawang aral sa pagdodoble ng iyong pera ay ang pagpili ng tamang taguan kung saan hindi lang basta nakatambay ang savings mo kundi aktibong kumikita ito ng malaking interest. Sa tradisyonal na mga bangko na nakasanayan nating mga Pilipino, ang interest rate ay karaniwang nasa 0.06% lang bawat taon na halos hindi mo mararamdaman dahil kinakain lang din ito ng inflation at taxes. Dito papasok ang modernong diskarte ng paggamit ng mga digital banks gaya ng Maya, Cbank o GoTime na nag-aalok ng mas mataas na interest rates mula 4% hanggang 6% o higit pa. Isipin mo na sa bawat 10,000 pesos na nakalagay sa digital bank, mas mabilis itong lalago kumpara sa kung hahayaan mo lang itong matulog sa ilalim ng unan o sa regular na savings account. Ang paglipat ng iyong pondo sa mga platform na ito ay isa sa pinaka-safe at pinakamadaling paraan para simulan ang proseso ng pagdodoble ng pera nang wala kang ginagawang extra na pagod o trabaho. Napaka-importante na maintindihan natin ang kapangyarihan ng compounding interest kung saan ang iyong kinikitang interest ay dagdag na puhunan na uli nakikita rin ng panibagong interest sa susunod na buwan. Karamihan sa mga digital banks sa Pilipinas ngayon ay nagbibigay ng interest payout araw-araw o buwan-buwan, kaya makikita mo talaga na nadaragdagan ang balanse mo tuwing gigising ka sa umaga. Halimbawa, kung meron kang 100,000 pesos at nakakuha ka ng 5% interest bawat taon, sa loob ng ilang taon ay mapapansin mo na ang kinita mo ay sapat na para maging puhunan sa maliit na negosyo. Ang sikreto rito ay huwag galawin ang kinita mong interest at hayaan lang itong nakahalo sa iyong main savings para mas lalong lumaki ang base ng iyong computation. Ito ang tinatawag nating money working for you, imbes na ikaw ang laging nagpapagod para sa pera dahil ang system na ang bahalang mag-multiply nito habang busy ka sa ibang bagay. Isang specific at actionable guide para sa mga ka-tips ay ang pag-maximize sa mga time deposit features ng mga digital banks na ito para sa mas mataas pang returns. Kung alam mo na hindi mo naman kailangan ang pera mo sa loob ng 3 months, 6 months o 1 year, mas magandang i-lock ito sa isang time deposit account na pwedeng magbigay ng hanggang 6 o 7% na interest. Maaari mong gamitin ang laddering method kung saan hinahati mo ang iyong savings sa 5 parts at ini-invest mo ang bawat part sa magkakaibang maturity dates. Sa paraang ito, mayroon kang pera na nagmamature bawat ilang buwan habang ang kabuuan ng iyong pondo ay kumikita ng maximum interest rate na possible sa market. Siguraduhin lang na ang pipiliin mong digital bank ay BSP licensed at PDIC insured hanggang 500,000 pesos para kampante ka na safe ang pinaghirapan mong pera habang pinapalago mo ito ng doble. Bukod sa digital banks, isa pang napaka-legit na paraan para sa ating mga Pinoy ay ang pag-invest sa Pag-ibig MP2 o ang Modified Pag-ibig 2 Savings Program ng gobyerno. Ito ay isang voluntary savings scheme na kilala sa pagbibigay ng mataas na dividends na karaniwang nasa 6% hanggang 7%.
At ang pinakamaganda rito ay tax-free ang kikitain mo. Dahil ito ay government-backed, napakababa ng risk nito at perfect ito para sa mga ka-tips na gustong makasigurado na hindi mawawala ang kanilang puhunan habang naghihintay na lumago ito. Pwede kang magsimula sa halagang 500 pesos lang bawat buwan at hayaan itong mag-compound sa loob ng 5 years na maturity period nito. Maraming mga kababayan natin ang nakapagdoble na ng kanilang ipon dito sa pamamagitan ng pag-reinvest ng kanilang dividends bawat taon hanggang sa lumaki na ang pondo para sa kanilang dream house o retirement. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangan mong matutunan ang tamang paghihiwalay ng iyong emergency fund mula sa iyong investment seed para hindi mo magalaw ang iyong pondo sa oras ng gipit. Maraming tao ang nabibigo sa pagdodoble ng pera dahil kapag may biglaang gastos sa pamilya o pagkakasakit, ang unang kinukuha nila ay ang kanilang mga investments na nagre-resulta sa paghinto ng growth ng kanilang pera. Ang diskarte rito ay magtabi ng 3 to 6 months worth ng iyong expenses sa isang separate high-yield account na madaling i-withdraw pero hindi kasama sa iyong growth targets. Kapag secured na ang iyong emergency fund, mas magiging matapang ka at mas magiging focus ka sa pagpapalago ng iyong main capital dahil alam mong meron kang safety net. Ang pagiging wise sa paglalagay ng pera sa tamang digital tools at government programs ay ang shortcut para marating ang iyong financial goals nang hindi ka nabibiktima ng mga peking investment schemes na nangangako ng mabilisang yaman. Aral 3, Skill Monetization at ang pagtaas ng iyong value bilang human capital. Ang pangatlong aral sa pagdodoble ng iyong pera ay hindi tungkol sa pagtitipid kundi sa pagpapalaki ng iyong kapasidad na kumita sa pamamagitan ng skill monetization. Sa mundo natin ngayon, ang pinakamahalagang asset mo ay hindi ang laman ng bank account mo kundi ang kaalaman at skills na nasa loob ng utak mo na pwede mong ibenta sa mas mataas na halaga. Marami sa ating mga ka-tips ang nakatali sa isang source of income lang at umaasa sa taunang increase na madalas ay hindi sapat para makahabol sa taas ng bilihin. Ang sikreto para mabilis na madoble ang iyong pera ay ang pag-identify ng mga high-income skills gaya ng digital marketing, graphic design, appointment setting o video editing na in-demand sa global market. Imbes na gamitin ang iyong extra na oras sa walang saysay na pag-scroll sa social media, mas mabuting gamitin mo ito para mag-aral ng mga bagong skills na magbibigay sa iyo ng kakayahang maningil ng mas malaki bawat oras ng trabaho mo. Napaka-importante na matutunan mo kung paano i-convert ang iyong talento sa isang side hustle o freelance service na pwedeng magbigay sa iyo ng extra income habang nasa bahay ka lang. Kung ikaw ay isang teacher, accountant o kahit anong professional, mayroong mga international clients na handang magbayad ng dollar rates para sa iyong serbisyo basta't alam mo kung paano ito i-present online. Ang pagpasok sa freelancing ay isang legit na paraan para doblehin ang iyong monthly income nang hindi mo kailangang umalis sa iyong kasalukuyang trabaho agad-agad. Isipin mo na kung kumikita ka ng 20,000 pesos sa iyong main job at makakakuha ka ng isang freelance client na magbabayad sa iyo ng another 20,000 pesos, na doble mo na agad ang pasok ng pera sa pamilya mo. Ang puhunan mo lang dito ay isang laptop, mabilis na internet, at ang iyong dedication na matuto ng mga platforms gaya ng Upwork, onlinejobs.ph o LinkedIn. Isang specific at actionable guide para sa mga ka-tips ay ang paggamit ng AI tools para mapabilis ang iyong workflow nang hindi bumababa ang quality ng iyong output. Ngayong taon, ang pagiging bihasa sa paggamit ng artificial intelligence ay isang superpower na magbibigay sa iyo ng edge laban sa ibang mga competition sa market. Maaari mong gamitin ang mga AI tools para sa paggawa ng mga content, pag-analyze ng data, o pag-automate ng mga repetitive tasks na dati ay inaabot ka ng 8 oras bago matapos. Kapag nagawa mo ang trabaho ng 8 oras sa loob lamang ng 2 oras dahil sa tulong ng teknolohiya, magkakaroon ka ng 6 na oras na extra para tumanggap ng mas marami pang clients o projects. Ito ang tunay na leverage kung saan hindi mo na kailangang magpakapagod ng husto para lang kumita ng malaki, kundi gagamit ka ng talino at tamang tools para mag-multiply ang iyong productivity at kita.
Bukod sa pagiging freelancer, kailangan mo ring matutunan ang konsepto ng service-to-product pivot para maging scalable ang iyong pagkita ng pera. Ang problema sa pagbebenta ng serbisyo or skills ay limitado lang ang oras mo sa isang araw, kaya darating ang point na hindi na lalaki ang kita mo dahil pagod ka na. Ang diskarte rito ay gumawa ng isang productized service, gaya ng mga digital templates, online courses, o e-books na hango sa iyong expertise at ibenta ito ng paulit-ulit sa maraming tao. Halimbawa, kung magaling ka sa pag-aayos ng Excel sheets o paggawa ng Canva designs, pwede kang gumawa ng bundle at ibenta ito sa halagang 500 to 1,000 pesos bawat isa. Kapag nakabenta ka sa 100 tao, kumita ka na ng 50,000 hanggang 100,000 piso nang hindi mo na kailangang bantayan ang proseso araw-araw. Ito ang paraan para kumita ka habang natutulog at mas mabilis mong maabot ang goal na madoble ang iyong pera. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangan mong mag-invest sa iyong personal branding sa social media para ikaw na mismo ang hanapin ng mga oportunidad at hindi ikaw ang laging naghahanap. Sa panahon natin ngayon, ang iyong Facebook, TikTok o Instagram account ay nagsisilbing modernong resume na tinitingnan ng mga potential clients at business partners. Mag-post ka ng mga helpful tips tungkol sa iyong field. Ipakita mo ang iyong mga projects at patunayan mo na ikaw ay isang expert na mapagkakatiwalaan sa iyong ginagawa. Kapag nakabuo ka ng tiwala sa iyong audience, mas madali na sa iyong mag-alok ng mga services o products dahil kilala ka na nila bilang isang legit na source ng impormasyon. Ang pag-build ng iyong pangalan ay isang long-term investment na magbibigay sa iyo ng consistent na daloy ng pera at magsisiguradong hindi ka na mawawalan ng paraan para palaguin ang iyong kayamanan. Aral 4, Low-Cost Business Flipping at ang e-commerce diskarte para sa mga Pinoy. Ang pang-apat na aral para doblehin ang iyong pera ay ang pagpasok sa mundo ng pagnenegosyo gamit ang modernong diskarte ng low-cost business flipping o reselling. Marami sa ating mga katips ang natatakot magnegosyo dahil akala nila ay kailangan ng daan-daang libong piso para magsimula. Pero sa totoo lang ay pwede kang magsimula sa maliit na puhunan basta't alam mo kung paano humanap ng value sa market. Ang konsepto ng flipping ay simple lang. Bibili ka ng isang item o inventory sa murang halaga, dadagdagan mo ang value nito sa pamamagitan ng pag-rebrand o pag-curate, at ibebenta mo ito sa tamang presyo na may malaking profit margin. Sa tulong ng internet at social media, hindi mo na kailangang magrenta ng pwesto o tindahan dahil ang Facebook Marketplace, TikTok Shop at Shopee ay libreng platforms na pwede mong gamitin para maipakita ang iyong mga paninda sa libu-libong tao araw-araw. Ang susi rito ay ang mabilis na turnover ng iyong puhunan para ang kinita mong profit ay agad na maisama sa susunod mong pag-purchase ng stocks hanggang sa lumaki ang iyong capital. Isang napaka-legit at practical na paraan para magsimula ng walang malaking risk ay ang dropshipping method kung saan hindi mo muna kailangang bumili ng sariling inventory. Dito sa strategy na ito, maghahanap ka ng supplier na may magandang produkto at i-a-advertise mo ito sa iyong sariling online store o social media page sa mas mataas na presyo. Kapag may bumili sa iyo, saka mo lang o-orderin ang item sa supplier at sila na mismo ang direktang magpapadala nito sa iyong customer. Ang kikitain mo rito ay ang difference sa presyo ng supplier at sa presyo na ibinigay mo sa customer nang hindi ka naglalabas ng sariling pera para sa stocks. Napakaganda nitong paraan para matest mo kung ano ang trending na produkto at kung anong niche ang mabilis benta bago ka mag-commit sa pagbili ng bulto-bultong inventory. Isipin mo na sa bawat transaction, kumikita ka ng 200 to 500 pesos na tubo ng walang puhunan sa produkto. At kapag naka-100 benta ka sa loob ng isang buwan, mayroon ka ng extra 50,000 pesos. Para masiguro na hindi matatambak ang iyong paninda, kailangan mong matuto sa tamang niche selection na talagang solusyon sa problema ng mga Pinoy. Imbes na sumabay sa mga hype products na mabilis mawala ang demand, mag-focus ka sa mga gamit na kailangan ng tao sa araw-araw o mga items na may emotional value gaya ng home organization tools, pet accessories, o personal care products. Halimbawa, kung mahilig ka sa mga aso, pwede kang maging curator ng mga unique pet supplies na hindi madaling mahanap sa mall at ibenta ito sa mga kapwa mo pet lovers online.
Ang pagpili ng niche ay parang pagpili ng iyong magiging kuta. Kapag kilala mo ang iyong target market, mas madali silang kumbinsihin na bumili sa iyo dahil alam mo kung ano ang kailangan nila. Ang pagiging specific sa iyong ibinebenta ay magbibigay sa iyo ng authority at mas madaling maalala ng mga customers na suki mo na balang araw. Bukod sa dropshipping, isa pang matandang diskarte na ginawang moderno ay ang ukay-ukay o thrift flipping, kung saan ang iyong galing sa pagpili ng mga hidden gems ang magiging puhunan mo. Maaari kang pumunta sa mga bagsakan ng ukay at humanap ng mga branded o high-quality na damit sa halagang 50 to 100 pesos lang at pagkatapos ay lilinisin mo ito. Kukuhaan ng magandang picture at ibebenta sa Instagram o TikTok sa halagang 500 to 800 pesos. Ang tawag dito ay curation value dahil tinanggal mo na ang paghihirap ng customer na maghalukay sa tumpok-tumpok na damit at ibinigay mo na sa kanila ang best finds ng diretso. Maraming mga kabataan at nanay ngayon ang kumikita ng malaki sa ganitong paraan dahil sa low capital pero high profit margin na kayang magdoble o magtriple ng pera mo sa loob lamang ng isang linggo kung masipag ka lang mag-source ng magagandang items. Sa huling bahagi ng aral na ito, kailangan mong matutunan ang system ng customer retention at automation para hindi ka laging pagod sa pag-aasikaso ng benta mo. Ang pagkakaroon ng isang tapat na suki ay mas mahalaga kaysa sa 10 bagong customer dahil mas madaling bentahan ang taong may tiwala na sa iyo at hindi ka nagagastos para sa ads. Gumamit ka ng mga simpleng automation tools gaya ng auto-reply sa Messenger o pag-set up ng Shopify store para kahit natutulog ka ay may tumatanggap ng orders para sa iyo. Ang goal mo ay gawing isang money machine ang iyong business kung saan ang profit mo ay hindi lang galing sa sarili mong oras kundi sa system na binuo mo. Kapag na-perfect mo na ang cycle ng pagbili sa mura at pagbenta sa tamang presyo, makikita mo na lang na ang iyong original na puhunan ay lumago na ng doble, triple at higit pa sa loob ng maikling panahon. Aral 5. Mindset over emotion at ang psychology ng tunay na pagyaman. Ang huling aral at marahil ang pinakaimportanteng pundasyon sa pagdodoble ng iyong pera ay ang pagkakaroon ng tamang mindset at pagkontrol sa iyong emosyon pagdating sa usaping pinansyal. Marami sa ating mga ka-tips ang magaling mag-ipon at magaling magnegosyo sa simula pero nabibigo sa huli dahil hindi nila kayang labanan ang tukso ng instant gratification o ang panandaliang saya ng paggastos. Ang psychology of money ay nagtuturo sa atin na ang pagyaman ay 10% math at 90% behavior. Ibig sabihin kahit alam mo ang lahat ng formula sa pag-invest, kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo, mauubos at mauubos din ang iyong capital. Kailangan mong matutunan na ang pera ay isang tool para sa iyong kalayaan sa hinaharap at hindi lang basta panggastos sa mga bagay na magpapasikat sa iyo sa social media ngayon. Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming gadgets o branded na gamit, kundi yung may malaking control sa kanilang oras dahil ang kanilang pera ay patuloy na nagtatrabaho para sa kanila. Isang malaking hamon para sa ating mga Pilipino ay ang pag-iwas sa tinatawag na luha trap o ang pressure na sumabay sa lifestyle ng ating mga kaibigan, kamag-anak o mga nakikita natin sa internet. Madalas nating gamitin ang linyang "deserve ko to" pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho para i-justify ang pagbili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan o pagkain sa mamahaling restaurant. Bagamat mahalaga ang self-care, kailangang maging maingat dahil ang maliliit na "deserve ko to" moments na ito ang unti-unting kumakain sa iyong investment seed na dapat sana ay nagdodoble na ngayon. Ang diskarte ng mga tunay na wise ay ang delayed gratification, kung saan tinitiis mo muna ang simpleng buhay ngayon para sa mas malaking ginhawa at yaman pagkalipas ng ilang taon. Isipin mo na bawat 500 piso na hindi mo ginastos sa luho ngayon ay pwedeng maging 5,000 piso o 500,000 piso balang araw dahil sa tamang investment at compound interest. Dapat din tayong maging alerto sa mga scam detection red flags dahil sa kagustuhan nating mabilis na madoble ang ating pera. Madalas tayong nagiging biktima ng mga mapagsamantalang tao. Ang isang legit na investment ay nangangailangan ng oras, tamang sistema, at risk management. Kaya kapag may nag-alok sa iyo ng scheme na double your money in 1 week nang wala kang gagawin,
Sigurado na isa itong scam. Huwag hayaan na ang iyong greed o pagkasilaw sa mabilis na pera ang mag-decide para sa iyo dahil ang pagbuo ng yaman ay parang pagtatanim ng puno na kailangang alagaan at palaguin ng dahan-dahan. Turuan ang sarili na mag-research muna, magtanong sa mga eksperto at intindihin kung paano talaga kumikita ang isang business model bago ilabas ang iyong pinaghirapang pera. Ang pagiging maingat ay hindi pagiging duwag, kundi ito ay pagiging responsableng manager ng iyong sariling kayamanan para hindi ito basta-basta mawala sa isang iglap. Mahalaga ring maintindihan ang pagkakaiba ng calculated risk laban sa gambling para hindi ka lang basta tumataya sa swerte sa iyong mga financial decisions. Sa pagdodoble ng pera, kailangan mong tanggapin na laging may risk, pero ang wise na ka-tips ay gumagawa ng paraan para paliitin ang risk na ito sa pamamagitan ng edukasyon at diversification. Halimbawa, ang pag-invest sa stocks o sa sariling negosyo ay may risk. Pero kung pinag-aralan mo ang market at mayroon kang solid na plano, ito ay isang calculated risk na may mataas na probability ng success. Sa kabilang banda, ang pag-asa sa loto, illegal na sugal, o mga hype-driven na crypto coins nang walang kaalam-alam ay gambling na madalas na uuwi sa pagkalugi ng buong capital. Mag-focus sa mga assets na may track record ng growth at siguraduhin na naiintindihan mo ang bawat galaw ng iyong pondo para hindi ka lang umaasa sa tsamba. Sa huling bahagi, kailangan mong ayusin ang iyong wealth circle o ang mga taong nakapaligid sa iyo dahil malaki ang impluensya nila sa iyong financial habits. Sabi nga nila, ikaw ang average ng 5 tao na madalas mong kasama. Kaya kung ang mga kaibigan mo ay puro gastos, utang at reklamo ang alam, malaki ang chance na maging ganoon ka rin. Maghanap ng mga mentors o komunidad gaya ng ating channel na Tips in Life, kung saan ang mindset ay growth, pagtitipid at paghahanap ng mga bagong paraan para kumita at maging matagumpay. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga taong may parehong vision sa iyo ay magbibigay ng ekstra na lakas ng loob para ituloy ang iyong laban kahit mahirap ang simula. Tandaan mo ka-tips, ang pagdodoble ng iyong pera ay isang marathon at hindi isang sprint. Basta tama ang iyong mindset, disiplinado ang iyong emosyon, at tapat ka sa iyong mga goals, siguradong maaabot mo ang yaman na iyong pinapangarap. Sa huli, mga ka-tips, ang pagdodoble ng iyong pera ay hindi isang milagro na nangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Ito ay bunga ng iyong disiplina sa invisible savings, talino sa pagpili ng high-yield digital banks, at pagsisikap na i-monetize ang iyong mga skills at pumasok sa wise na e-commerce flipping. Tandaan ninyo na ang pinakamahalagang investment ay ang iyong kaalaman at ang tamang mindset na labanan ang mga panandaliang luho para sa mas malaking vision ng iyong kinabukasan. Lahat ng ating tinalakay, mula sa pag-iwas sa budol hanggang sa pagbuo ng system sa negosyo, ay magsisilbing matibay na pundasyon para hindi lang basta dumami ang pera mo, kundi manatili ito sa iyong bulsa. Huwag kang mapapagod na matuto at mag-invest sa sarili dahil ang bawat maliit na step na ginagawa mo ngayon ay may katumbas na malaking ginhawa balang araw. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-asenso at laging tandaan na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tamang diskarte at paninindigan dito sa Tips in Life. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.